Ating pong talakayin ngayon ang tungkol sa prostate problem. Ang sabi po ng isang nanonood sa atin sa Facebook, ako po ay may prostate enlargement. Nakadalawang beses na ako sa urologist, pabalik-balik din po, yung okay na kaya, ano po kaya dapat gawin, ano po kaya ang second opinion. Ito po ang kanyang tanong, ang paglaki po ng prostate, meron dapat kang susundin na hakbang para makatulong sa iyo. Yung paulit-ulit na pagpapalaki ng prostate ay isang karaniwang problema sa mga kalalakihang nasa edad. Ang paulit-ulit na paglaki ng prostate o mas kilalang bilang tawag ay benign prostatic hyperplasia ay isang karaniwang kondisyon sa mga lalaking tumatanda. Bakit nga ba karaniwan ito sa mga matatandang lalaki? Ang natural na proseso ng pagtanda habang tumatanda ang mga lalaki, natural na lumalaki ang kanilang prostate gland. Dahil sa hormonal changes, ang pagbabago ng hormone level, lalo na yung testosterone at saka yung dihydrotestosterone na may papel sa paglaki ng prostate. Ano ba ang simptomas ng enlargement ng prostate? Madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi, mahirap magsimula sa pag-ihi, mahina o putol-putol na daloy ng ihi, pakiramdam hindi pa lubos na nauubos sa pantog, ang pag-ihi ng madali, pag-ihi ng dugo. Ano po bang posibleng komplikasyon nito? Kung hindi maagap ang paglaki ng prostate, ang mga pwedeng magkaroon ito ng infection sa ihi. Dahil sa hindi kompleto, hindi mo lahat na ilalabas ang ihi mo, maaaring magkaroon ng bakterya sa ihi, magdulot ito ng infeksyon. Pwede ka rin magkaroon ng kidney stone, ang hindi kompletong pag-ihi, magdudulot ito ng pagbuo ng bato sa bato. Ang pagpapanatili ng ihi, ito ay isang seryosong kondisyon kung saan hindi nauubos ng pantog ang ihi, may naiiwan. Ano po ba dapat gawin kung meron kang prostate enlargement? Dapat mag-take ng vitamin C Super B complex. Mahalaga papel ito sa pananatili ng iyong kalusugan, lalo na sa prostate. Ito'y nagpapalakas ng imunidad laban sa infeksyon at protection dulot ng mga free radical. At tumutulong ito sa production ng collagen, isang protein mahalaga para sa kalusugan ng iyong prostate. At tapos isa pa, meron ka dapat Super B complex para makatulong ito sa iyong pampalakas ng immune system para magdala ng oxygen sa buong katawan at para sa ganon ay hindi ka kagad magkasakit. Merong iba't ibang gamot o dapat mong gawin kung meron kang prostate enlargement. May mga gamot na nakaka-relax ng kalamnan ng prostate at pantog para mabawasan ang paglaki nito. Tsaka syempre, iwasan ang pag-inom ng alak at saka yung kape at regular na exercise. Makakatulong ito sa iyo. At saka po, kailangan may mga procedure tulad po ng yung ito po inaalis yung labis na tissue sa prostate, no? Kaya kailangan po nito ang operasyon upang alisin bahagi ng prostate, no? Kung makakaranas ka ng sintoma. Huwag kang mag-atubili na magpa-check up sa doktor para maiwasan ang komplikasyon. Magpasuri ka sa urologist at humingi sa kanya ng second opinion. At saka kailangan meron kang magandang hakbang na gagawin mo para sa ganon ay guminhawa ka. Tsaka kung meron kang prostate problem, iwasan mo yung pagkain masyado ng meat. Kasi yung pagpalaki ka ng meat, tumataas yung hormone testosterone. Ito ang dahilan kaya lumalaki yung prostate mo. Kaya kailangan iwasan mo ang sobrang kain na lalo na yung fatty food. Huwag kang kumain ng hipon, alimango, alimasag, tahong talaba, pusit. Iwasan mo rin kumain ng baboy, baka.
Pwede kang kumain, maaring mga lean meat, yung white meat, tulad chicken, at ito pong isda, ano. Nulit ko po, merong mga makakatulong na gamot para ma-relax ang kalamnan ng prostate at pantog, maiwasan ng paglaki nito. Kaya kailangan po, meron kayong mga minimal procedure na effective sa gamot na yan. Ito po yung mga tinatawag nating, yung itong through operasyon, ito po yung ginagawa, alisin yung bahagi ng prostate. Pero kung makakaranas ka ng simptoma, huwag kang mag-atubili na magpa-check up sa doktor para matuklasan at gamutin ka kagad, makatulong para maiwasan ng komplikasyon. Kaya nasabi ko po yung urologist, siya po yung magbibigay ng second opinion sa inyo kung paano pinakamusay na pag-aalaga sa inyo. Kung nakakaranas kayo ng simptoma ng prostate enlargement. Ang mga doktor, may iba't ibang pananaw, yung mga urologists, meron silang iba't ibang diskarte sa paglaki ng prostate. Kaya pagka pumunta kayo sa iba't ibang doktor, kumpirmahin ang diagnosis, magkaroon sila ng opinion sa inyo, pero bawasan mo yung sobrang anxiety kasi yung pagkaalala, kung wala kang peace of mind, mahirap kang gumaling, no? Kaya, minsan kaya pa ulit-ulit yung paglaki ng prostate mo, maaring, yung hindi ka nag-exercise, yung pagkain mo, ay hindi ayos. Kaya, pagka may prostate problem ka, iwasan mo nang kumain ng mga karne. Lalo na ngayon, magpapasko, maraming mga lechon, iwasan mo yon. Mga bulalo, iwasan mo yan. Pwede kang mag-online research, maghanap ka ng urologist sa inyong lugar, tanungin mo siya, para sa ganun magbigay sa iyo ng mga tamang paraan na para gamutin mo ang sarili mo. Kaya kailangan po nito, yung mapagkakatiwalaan mo, kasi ang ibig sabihin po kasi ng paglaki ng prostate, nahaharangan yung daanan ng iyong ihi. Maganda po, nakita nila may malaking magagawa yung omega-3, sa paglaki ng prostate. Kaya kung nais nyo po na maiwasan din po yung prostate cancer, maiwasan ng pamamaga ng iyong prostate, mag-take po kayo ng omega-3 fatty acid. Ito yung napakahalaga sa katawan na hindi naman napuproduce ito. May crucial role ang omega-3 sa kalusugan ng iyong prostate at nakakababa din ito ng cholesterol, blood pressure, heart problem, para ito'y nare-reduce yung panganib sa inflammation ng iyong prostate. Maganda rin po ito para magkaroon ka ng healthy vision, luminaw ang mata mo. Alam mo, kung kayo po interesado sa mga product natin na to, i-chat nyo lang po ako. Sabihin nyo lang po kung ano pangalan at address ninyo, i-deliver po ng rider sa inyo. Ito po ay cash on delivery. I-charge sa inyo ang shipping fee, no? Ano po ba yung prostate gland? Ito isang maliit na glandula, matatagpuan sa baba ng pantog ng lalaki. Ang papel nito sa ating sa reproductive organ ng lalaki sa paggawa ng semilya. Kaya pero pag meron kang prostate enlargement, pag lumalaki ito, ang tubo na nagdadala po ng ihi palabas sa katawan ay nagiging mahirap sa pag-ihi ng lalaki. Kaya kailangan po ay pagka mahirap ito, ang daloy ng ihi mo ay hindi maayos. Magdudulot ito ng problema sa pag-ihi mo, madalas na pag-ihi sa gabi, minsan mahirap magsimula, paputol-putol ang ihi, may naiiwan na ihi, hindi mo lahat na ilalabas, kaya tuloy, may tendency na ikaw ay magkaroon ng infection dyan. At saka na yung pagtulog mo sa gabi, naabala, kasi nakakaramdam ka ng ihi. Tapos, mahina pa yung daloy ng ihi mo, minsan nakakaramdam ka ng sakit ng balakang. Hindi lubos na naubos yung ihi mo sa pantog. Kaya kapag ito po, minsan pagka naihi ka, hindi mo siya mapigilan. Pero pag sa panahon na
umiihi ka, hindi mo lahat na ilalabas. Kaya naiistorbo yung tulog mo sa gabi, di ba? Minsan, apektado pa yung sex life mo sa asawa mo. Kaya dapat talaga magpatingin ka sa doktor para gamutin yan, at para sa ganon, maagapan yan, para hindi masyadong lumaki yung prostate at hindi magdulot ito ng komplikasyon sa iyo. Nasabi ko nga po, ang komplikasyon ng paglaki ng prostate, infection sa ihi, bato sa bato, yan po yung mga komplikasyon yan, at mga seryosong kondisyon, pwedeng mag-cause din ito ng prostate cancer. May pwede rin magkaroon ng pinsala sa pantog, at dugo sa ihi, maaaring sinyalis ito na meron pang malubhang problema. Kaya bakit po napakahalaga nagpa-check up sa doktor? Bakit sagutin niyan pala sa ating crystal oil? Ang crystal oil natin, may benepisyo yan, pampaginhawa ng sakit at pamamaga. Pag masakit ang ulo mo, nahilo ka, haplas mo lang sa noo mo, naninikip ang dibdib, haplas mo sa dibdib mo, pag makati lalamunan, haplas mo, kumera yung maka, anumang masasakit na parte sa katawan mo, ihaplas mo lang yung crystal oil na yan. Tsaka isa pa, nakakalis ng bara ng ilong. Na pag naninikip ang dibdib mo, giginhawa ka. Pagka nasusuka ka, naduduwal ka, napipigil yan. Pagka nawalan ka ng malay, pwede mong amuyin yun, balik ng ulirat mo. Pangontra yan sa lamok kasi yung amoy niyan, ayaw ng lamok yung amoy niyan. Pero yung aroma niyan, pag naamoy mo, pampatulog naman. Isang supplement din natin, yung activated charcoal natin. Activated charcoal, ito itim na pulbos galing sa niyog o kahoy. Meron siyang antibacterial property, pumapatay ng mga bakterya sa bituka. Kaya ito po yung gamot ito sa yung food poisoning. At saka ito yung mga pagkalaso, tapos yung pagtatai mo, na-overdose ka sa gamot, at saka pampigil ng hangover. Kaya kasi yung activated charcoal sumisipsip ng excess na likido sa bituka at tumutulong ito pang control ng diarrhea. Ipampaginhawa ito ng kabag at ito'y nagpapaalis ng baho ng hininga. Sumisipsip ito ng toxin at bakterya sa bibig, nakakatulong para iwas ang bad breath, no? Kaya kayo po na meron kayong prostate problem, kailangan meron kayong regular exercise, yung walking exercise, malaking tulong ito para maiwasan ang paglaki ng prostate mo. Kaya kung ikaw meron kayong prostate, huwag kayong mag-atubiling pa-check up sa doktor, maagapan po yan, mas mabuti. Kaya dapat mahalagang magpasuri ka sa doktor, makakuha ka ng tamang paggamot. Mapakahalaga, check up ka talaga, mga urologist, ganon. Bakit mahalaga magpatingin? Kasi para tama yung diagnosis, magsagawa ng pagsusuri para kumpirmahin ang simptomas ng prostate enlargement. Ang tamang gamot, angkop na paggamot, batay dun sa kanilang nakita, madali kang maiwasan mo yung komplikasyon at saka maagapan mo yung simptomas. Meron kang mga option. Merong kalidad na ikaw ay hindi magkaroon ng prostate cancer at para manumbalik ang normal na pag-ihi mo. Kaya ang yung mga taong merong prostate problem, yung medication, mga uri ng gamot na maaring makatulong, ma-relax yung kalamnan ng prostate at pantog, mabawasan yung paglaki ng prostate. Yun po yung reseta ng doktor, higin nyo sa kanya. Tsaka yung lifestyle nyo, regular na exercise, pagkain ng gulay at prutas, iwasan yung meat masyado. At may mga procedure na para buksan yung operasyon ba, minsan laser, para alisin yung bahagi ng prostate, di ba? Kaya kailangan din po ng pinakamahusay na magbigay ng payo tungkol sa inyo. Kaya ang paggamot po sa paglaki ng prostate ay depende sa nakita ng doktor, depende sa kanyang pagsusuri. Kaya po nakasalalay ang iyong kagalingan sa iyong regular pagpunta sa doktor, pagsunod sa kanyang mga payo, kung meron siyang pinapainom na gamot sa inyo, inumin mo, at saka yung pagbabago ng pamumuhay mo. Iwasan mo yung pag-inom ng alak, caffeine, sigarilyo, iwasan mo yan.
At saka ang regular na exercise ay makakatulong sa pangkalahatang kalusugan mo. At saka yung pag-iwas sa paninigarilyo. At yung mga gamot na tinatawag nating alpha blockers, ito nagrarelax ng kalamnan ng prostate at pantog. At saka yung alpha, ito binabawas ng production po ng hormones, di ba? Kaya po yung mga paggamit ng gamot na reseta ng doktor at saka yung transitral, yung operation, mabilis na paggaling. Alam nyo, pagka meron kayong laser treatment, no, ay maiwasan nyo po yung paglaki ng prostate nyo. Mapapabuti ang simptomas ng pasyente kung nakakaranas po ng paglaki ng prostate. Yung transitral, no, transit incision, ay ito po isang operasyong ginagamit ng isang laser or electric current upang gumawa ng mga paghiwa sa prostate, no? Kaya isang desisyon nito na dapat gawin kasama ng yung doktor. Kaya isa lang alang-alang mo itong mga ganito, sabi nga naghahanap ka ng mga option, malaking tulong po yung mga laser treatment at saka yung pagbabago ng yung pamumuhay at pag-inom ng gamot na reseta ng doktor. Kaya kung gusto mong makamit ang tamang kagalingan, ay kailangan po ay makipagtulungan ka sa doktor mo. Yung gamot na nire-reseta sa iyo, inumin mo para mabawasan mo paglaki ng prostate. Tsaka yung pag-iwas nga sa mga bisyo, yung pagbabago ng diet mo, yung regular exercise, makakaginhawa yan sa iyo, no? Makakatulong yan sa iyo na kailangan yung makatulong yung treatment, yung maging maging aktibo ka at saka lagi nakasubaybay yung doktor mo sa iyo. Tsaka yung mga pagkaing mayaman sa fiber, makakatulong sa pagdumi mo, iwasan mo yung constipation. Kasi kapag constipated ka, lumalala yung prostate problem mo. Kaya kailangan ito nga po yung pag-inom ng tubig, pag-exercise, pagkain ng gulay at prutas, maraming fiber yon. Makakatulong yan para ma-regular yung pagdumi mo sa umaga at saka maiwasan mo yung sobrang katabaan kasi nagpapalala sa prostate mo yung sobrang katabaan. Kaya ang may ilang mga gamot tulad ng decongestant at saka antihistamine, maring magpapalala ito sa simptomas po ng prostate problem. Kaya yung mga pagbabago ng pamumuhay sa ilalim ng gabay ng doktor ay giginhawa ka. Mahalagang sundin mo ang tagubilin ng doktor mo para matiyak ang tagumpay ng iyong paggamot. Kaya sa pamagitan po ng tamang paggamot at paggawa ng mga kailangang pagbabago sa iyong pamumuhay, at mga pamahalaan, no, sa iyong mga simptomas ay gagandang kalidad ng buhay mo. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Sa akin naman pong Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Mag-follow, like, and share kayo. Ngayon po idadako tayo sa ating food for thought na nagpapahiwatig ang napakahalaga po sa pamagitan ng kabutihan ng papala ng Diyos. Ang kawalan po ang kayamanan po ng isang tao ay ang kanyang magandang ugali. Ang paglalaan natin ng oras sa Panginoon, ang mga taong matuwid ay sila po ay sabi nakakatiyak ng kanilang kaligtasan. Sabi yung mga taong liko ang kanilang buhay, ang bunga nito'y merong kapahamakan na naghihintay sa kanila. Kaya pagsikapan natin na sabi nga, wag daw tayong sa mga material na bagay, magtiwala tayo lagi sa Diyos, maglaad tayo para sa Kanya, magpasalamat tayo sa mga bagay na meron tayo, sa halip na tumong kayo sa mga bagay na wala. Sa pamagitan noon po ng pagtatapat sa ating buhay, yung contentment ba, importante po yan sa buhay po natin. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.